Samantala, muling nasira ang planta na nagsusupply ng kuryente sa Visayas Grid at aabutin pa raw ng Setyembre ang pag-aayos nito. Dahil sa kakulangan sa supply, nagpapatupad muna ng mga power interruption. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John, maayong aga. Maris, maayong aga. Malaking epekto sa pang-araw-araw na hanap buhay ng mga consumer dito sa Iloilo City at Iloilo Province ang manipis o hindi pa rin sapat na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Nasira ulit ang Unit 1 o ang 169 megawatt coal-fired generating unit ng Thermal Visayas Incorporated sa Toledo City, Cebu na isa sa pinakamalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Visayas Grid. Kaya imbis na magbalik operasyon bago matapos ang Agosto, aabutin pa raw hanggang Setyembre 11 ang pag-aayos nito. Ibig sabihin, patuloy ang manipis o ang kulang na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Alas 6 hanggang alas 9 kagabi, isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil 2,516 megawatts lang ang available capacity, ngunit 2,292 megawatts ang demand. What we have received na update so far is that ang ilang target has been delayed sa mga power plants. So, siyempre, base mag-adjustment ang atong pag-normalize sa Visayas Grid. So, ang ginalauman na possible na makabalik is somewhere around September. Dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente, ipinapatupad ang mga power interruption. Pero sabi ko kung may mga ref kami, mabutang kami sa mga prosin, butang kami sa mga sudaan namon. Siyempre, mahalit ka na sa amon, nakati siyempre mapanos. Nitong Sabado, 11 hanggang 12 oras na power interruption ang pinatupad ng Ileco 2 dahil sa maintenance activity, kaya apektado ang ilang negosyo. Budlayan kami sir kasi syempre nga mga stocks pala is imbis ka pala baon for how many days kinanglan lutuon ko dayon kay syempre basi mas maguba. Dagdag gastos ang paggamit ng generator set sa ilang tindahan dahil sa power interruption. Ginut-ginut katama kay siyempre burn out siya tapos about sa mga tughong sang gasolina mabakal naman kita kag magasto na naman Panawagan ng NGCP sa mga consumer magtipid dahil hindi pa rin stable ang supply ng kuryente sa Visayas. Isang pagkinot because we don't have power plants sa aton side naman sa sa customers unless otherwise ang iba na who can afford nga may mga genset but of course that's also very expensive. Maris, maliban sa mga scheduled manual load dropping ay may nararanasan ding emergency power interruptions dito sa Iloilo dahil pa rin ito sa mga aberyang nararanasan ng ilang mga planta. Ayon naman sa Department of Energy, nananatili pa ring tight ang supply ng kuryente sa Visayas. Pero pagsapit daw ng Setyembre ay inaasahan kahit papano'y maiibsan ito sa pagbabalik serbisyo ng dalawang mga planta. Inaatasan din ng DOE ang NGCP na magtayo ng hanggang 250 megawatts na kabuang kapasidad ng planta para 250 megawatts na kabuang kapasidad para ikabit sa apat na mga power plants sa Iloilo, Negros, Cebu at Leyte. Maris? Damang salamat, John Sala ng GMA Regional TV.